So yun mga idol, so magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So ngayong video mga idol is, yung gagawin natin dito is regarding sa PCP compressor. So yung PCP compressor natin is D5 PCP compressor and same, at least I think same mechanics sila mga idol na Yonghe and Tuxing single cylinder na PCP compressor. So meron tayong gagawing tear down and build. So, bakit natin binaklas mga idol? Nag-crack po yung ating crankshaft. So, itong crankshell na to mga idol is nagkaroon siya ng crack. So, binaklas natin ito. So, yung gagawin na lang natin ng video ngayon is yung pagbalik nito. Then, siguro yung isang video na mauuna dito is yung opposite side ng ginawa ko ngayon. I-rewind ko na lang siguro. Then, dahan-dahan lang siguro kasi marami talaga nagtatanong kung paano magbaklas ng unit. So, pagbuo natin ito, lalagyan ko ng video. Then, pagdating dun sa pagbaklas, mga idol, is yung gagawin ko na lang is rewind. So, hopefully kung napanood nyo yun, baka nauna yung buksan. So, yung naging problema sa atin, mga idol, nagkaroon tayo dito ng crack, mga idol, sa ating crankcase. So, pinatira natin to sa machinist. So, hopefully, mga idol, maayos ito ngayon, mga idol. So, at hindi na siya mag-leak, mga idol. So, ayan, yung cause ng ganito mga idol, over vibration siguro yung nangyari sa atin kasi nakapatong to sa mesa ay sa upuan na hindi naging stable. So, nakita ko siya na umaalog-alog ng ganun, gumagalaw. So, siguro yun ang isang cause ng kanyang pagkabasag. So, nag-crack siya dito mga idol. So, working pa naman siya. Hopefully ngayon working pa kasi kanina ko lang to binaklas mga idol. So, hindi ko alam kung paano to kung pag binalik natin maganda pa rin kasi tinanggal natin yung main motor niya mga idol. So, eto mga idol, parang magnet lang ata ito. So, isasalpak natin ito dito. Yun ang makikita nyo mga idol, yung pagbalik na po ng ating pyesa. So, sa mga may gusto magbaklas dyan, so, eto mga idol, kung nakikita nyo, hindi ko po naalis ito. Naalis po ito, gawaan ng machine shop. Sa machine shop ko po siya pinapress. Kasi napakahigpit talaga ng bearing dito sa dito sa unahan. Kasi hindi ito pwede tirahin ng acetylene or itong galing aluminum na hindi ito baklasin kasi madadali yung ating oil seal tsaka yung ating bearing. So, kailangan natin siya tanggalin. So, ang ginawa natin, pinatanggal natin ito sa machine shop, gawa ng press, then pinabalik din natin sa machine shop dun din sa press mga idol para nagbayad tayo ng 150 sa pagbaklas and kabit nito mga idol, and nagbayad tayo dito ng 300 mga idol para balik siya sa parang normal. So hopefully mga idol wala na itong leak. Sabi nila lagyan ko daw ulit siya ng epoxy just in case mga idol na meron pa rin siyang naiwang bakas. Pero sa tingin ko mga idol kasi kabilaan yung ginawa, yan o. So sa tingin ko wala naman yan. Kung meron man kakaunti lang, okay lang yan. So refill na lang tayo ng oil kasi ito wala naman pressure. So ito lang yung naghahawak ng oil mga idol. Sabi nila naman pag napatay daw na walang hangin yung loob, yung bleed valve ay yung breathe nito, breather, pag nabara daw yun hindi tatakbo yung motor. Pero sa tingin ko tatakbo at magkakaroon ng pressure, sasabog ito. So kaya may breather siya para hindi siya ma-full ang pressure niya dito mga idol. So ayan. So, ikakabit natin. Dito kayo sa ating nakatutok sa ating unit. Then, hopefully, kung gusto niyo malaman kung paano to ikabit at paano to ibaklas, panoorin niyo po itong video, mga idol. So, dito mga idol, meron tong parang washer ng bearing sa likod, dito sa likod. So, hindi ko naman lalabas. At nakalagay naman yan dyan. Tapos ito ipapasok natin ito. Para may salpak natin ang maayos yung sa likod. Ayan, sasabi ka, ang bigat eh.
Ayun, yung sabit. Ngayon, parehas na sila mga idol nakalock. Pero hindi pa yan lock kasi ang gagawin natin dito, ibabalance natin yung paghigpit nito para yung bearing mga idol pumasok dito sa loob. So, higpitan pa natin yan. Pero ba, ano, dapat yan. Tapos okay.
Test natin, pag umikot yung fan, working yun. Pag hindi, may problema. So, test natin. Ito yung nag-crack eh. So hopefully hindi na magbasag to. Makikita ulit ito. Ito yung problema natin. Medyo makapal dito. So sana hindi bumasag. Pag nagbasag to, ito naman ang papatira natin. Kasi hindi ko babawasan ito mga idol. Baka bumigay din kasi. So dahan-dahan lang tayo.
So, lagyan na natin ng oil. Tingnan natin kung magli-leak siya. At kung naka-sealed na ito. So, ito yung try natin na i-baliktad. Lagyan natin ito. Nabayad na lang po ng mga sulat. Sige mo naman ako ng paper. Dito sa side na to, tingnan natin. Kulang pa tayo pero tapos ito piston. So natanggal natin to, madali lang naman ito ibalik mga idol. So nahigpitan ko na ito, hindi ko ito binaklas mga idol. So gagawin natin dito ito. Ito yung problema kay Papa, hindi yung makapat ito. Ang tama.
Walang leak. Tama yung seal ng rubber dito. Dapat. So ayun mga idol, so hopefully may nakuha kayong diskarte dito mga idol. So pagbaklas natin and paliktarin nyo na lang or gagawa ko ng video nung nung pagbaklas ko, ayun pagbalik ko na rewind. So aalisin na lang natin yung medyo matagal tapos yung process lang. So pag magpapalit kayo ng crankshaft shell mga idol is kahit hindi nyo nabaklasin yung inyong buong upper, so yung high temp na pyesa, kahit ito hindi nyo na yan tanggalin. So ako kasi tinanggal ko yan mga idol, kaya yun ang pagbalik ko. Pero pag aalisin nyo lang, dalawang screw lang dito, hilahin nyo, matatanggal nyo na yung piston. Tapos ilatagay nyo na yung arm nya. So madali lang. Kung papalit ka naman ng piston, ganun din. So kung papalitan mo yung piston mo, yung high temperature na o-ring nya, ganun din. Kung halimbawa medyo may damage dito or may singaw, yun ang babaklasin mo na ito. So wala naman tayong problema regarding dito sa top. Yun ang problema natin na crack. So ganun lang yung ating process mga idol. So thank you. Sana po naka-discard naman tayo ng ating panibagong content. So hopefully maraming matutulungan. So kung mag-yongheng man o tuksing man yung inyong unit mga idol, halos the same lang siya. So para matanggal mo yung buong crankshaft, kailangan mong baklasin yung buong unit mga idol. So ganoon siya. Pag kailangan mo lang yung piston lang, yung top lang yung tatanggalin mo, dalawang screw lang, then you're good to go mga idol. So kung piston lang, kahit hindi mo nalisin yung oil, baklasin mo lang yan mga idol, makukuha mo yung piston and yung kanyang arm, then makakapaglagay ka na ng oil. So yung mga parts nga pala nito mga idol is available po sa Shopee. So meron ako nakikita mga parts. So meron tayong mga o-ring, mga spare parts, mga ganito, yung mga ganyan mga idol, mga o-ring, etc. Meron makukuha sa Shopee. Yung crankshaft meron din, isang buo, walang damage. So meron. So pina-repair ko lang ito for temporary. Pag hindi ito gumana, so bibili ako ng bago. So at least alam na natin kung paano tanggalin and paano ibalik mga idol. So yan. So hopefully hindi siya mag-leak pag pinandar natin. So try natin mamaya. Buuin ko lang ulit ito at papalitan ko yung mga filter natin dun sa ating hose para maayos yung ating flow. So sayang. Ayan. Try natin magkarga. Then tingnan natin kung kaya natin umabot ng 3,000 PSI na walang leak, na walang oil leak, and walang ibang halong ingay. So try natin yan mamaya. So hopefully gumana. Yeah. Paano ko tayo. Hindi ko kasi nalak. Ay, ito pala, sorry. Sige, ulit. Dito mga idol, medyo matagal tayo mag-load dito. So, meron pa tayong leak. Hindi pa natin higpitan yung ating yung gauge. Yung ating sa gauge, banda. Yan mga idol. So, meron pa tayong leak. Meron din tayo na-discover dito mga idol na yung valve natin sa high pressure is meron ng mga dumi. So, kailangan natin baklasin yan. And sa low temperature ay low pressure naman binaklas din natin yan mga idol, kaya mabagal siya magkarga. So ayun, thank you kay Sir Oscar Noble sa pagbigay sa atin ng mga tips kung paano lang mga gagawin natin dito sa problema natin ito mga idol. So ayan, yung tinitingnan ko dyan mga idol is may singaw. So, may singaw. Yung singaw mga idol na lumalabas dun sa may breather ng tank sa may oil. So pwede itong maging cause mga idol kung bakit nag-crack yung ating unit, dahil bumalik yung hangin ng pressure mga idol dun sa ibaba. So ayan,
yung cause niyan mga idol is yung high temperature mga idol is maluwag or may dumi na nakakalang, gano'n, hindi siya nakaka-seal ng maayos kaya napapabalik niya po yung hangin papunta dun sa ating piston. So ayan mga idol. So natulungan tayo ni Sir Oscar Noble. So shoutout ulit kay Sir Oscar Noble. Thank you. Maraming salamat and prayer kay Father mo to get well soon. Ayun. Thank you. So tulungan nyo mga katropa. Pray natin si Father ni Sir Oscar Noble at na nasa hospital pa nagre-recover. So, ayun. So, ayun. Mga idol. Maraming salamat sa inyo panonood mga idol. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.